pinipilit nila ilabas yung mga projects na for conditional release, iniisip-isip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment para mapilitan yung executive branch na ilabas yung budget. Ito ngayon ang tanong mga kababayan, kung magkano ang bayaran sa bawat signature ng mga congressman para sa impeachment ng ating Vice President Sara Duterte. 150 million per signature of the congressman. And ano would you know the composition of this 150 million? Is this cash or in programa ba to? Ano tong 150 million? Actually, it's ACAP and AIX, and more the other chunk of that is for... Kaya pala mga kababayan, nang dahil sa laki ng pira, sino bang congressman ngayon ang hindi pipirma? Alam niyo mga kababayan, sa 316 na mga kongresista, kasama na dyan ang mga party list, ang pumirma ay mayroong 215 ka mga congressman ang pumirma para ma-impeach ang Vice President ng Pilipinas. Ngayon mga kababayan ko, ang bawat isang signature ng mga congressman na ito, kung nakatanggap ng 150 milyon, magkano ba lahat ang pira na makukuha nila magmula sa kaban ng mga Pilipino? Kung i-multiply natin ang 150 milyon sa 215 na kongresista, ang pira na malikom magmula sa kaban ng bayan ay magkakahalaga ng 32 bilyon 250 milyon. Pero teka lamang mga kababayan ko, magkano ba ang pira na inimbestigahan nila na ito raw ay hindi maayos na pagkagasta ng Vice President ay ang budget ng OBP na nagkakahalaga ng 125 million. Alalahanin natin mga kababayan na ang pira na yan ng Vice President, ayan po na ang budget ng kanyang opisina na 125 million. At upang isiwalat na di umano, yan po ay nakurap ng Vice President, ang bawat isang congressman na pumirma ay bibigyan ng 150 milyon. At ilan ba silang congressman ang nagbigyan? Ay 215 na kongresista na kung ating susumahin, 215 times 150 milyon, iyan po ay mayroong 32 billion 250 milyon. Saan ba nagsimula yung problema ng administrasyon? Nagsimula yung problema ng administrasyon nung hindi nila sinunod yung budget ng Pangulo. So noong pinipilit nila ilabas yung mga projects na for conditional release, iniisip-isip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment para mapilitan yung executive branch na ilabas yung budget. Unti-unti nang nawawalan ng direksyon ang layunin ng iba't ibang grupo na nagkakaisa upang lumpuhin ang pamumuno ng mga Duterte sa larangan ng politika. Hindi lingid sa ating kaalaman ang pagbabalik ganti ng mga taong tinatamaan sa pamumuno ng dating Pangulong Duterte na ipagtanggol ang mga mahihirap laban sa mapagsamantalang oligarkiya. Dahil sa alam ng mga kumakalaban ng dating Pangulong Duterte na walang ibang makasunod sa kanyang mga nagawa sa Pilipinas ay walang iba kundi ang kanyang anak na si BP Sara, kaya ito ngayon ang kanyang pinagbabalingan sa paraang impeachment. Pero tika lamang mga kababayan, para bang magkakaroon na yata ng sanib-pwersa ang executive magmula sa presidente hanggang sa kanyang vice president na walang iba kundi si BP Sara, sapagkat ang kanilang mismong campaign manager sa alyansa na pinagkatiwalaan ng Pangulong BBM magmula sa distrito ng Nabutas Representative Tubi Tiangco, current congressman, ay siya na mismo ang nagsisiwalat sa mga bayaran sa pamamagitan ng signature para lamang ma-impeach ang BP Sara Duterte. Dahil daw sa budget para sa kani-kanilang proyekto, kaya napapirma ang mga kongresista sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Yan po binunyag ni Alyansa Campaign Manager at incoming Nabotas Congressman Tubi Tiangco. Sa programang Storiko ng One News, sinabi ni Tiangco na napapirma umano ang mga kongresista sa impeachment complaint dahil sa anyay conditional release ng mga proyekto sa pinasa nilang budget kay Pangulong Marcos. Ito raw ang dahilan kaya hindi pa rin kumbinsido hanggang ngayon si PBBM sa pag-impeach kay VP Sara. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ng Kamara at ng Palasyo.